sa lugar ng Chendang Mountain. Habang naglalakad si Gu Xuanchen, nasabi na lang ni Gu Xuanchen na hindi siya maaring magkamali na ang spiritual power ng Thousand Illusory Space Formation ay nandito ito. Hindi siya makapaniwala na ang spiritual power ng array symbol ay narito pa. At pinakiramdaman niya ito. Naghanda si Gu Xuanchen ng isang teknik para buksan niya ang array para makapasok sa Xiaoyao Sect. At binuksan na ni Gu Xuanchen ang array. Nagsisimula na ang pagbukas ng array. Naghanda na si Gu Xuanchen na pumasok sa array. Sa pagbukas ng array sinimulan na ni Gu Xuanchen sa pagpasok sa array. Nakapasok na ang ating bida. Sa paglabas niya sa array ay narating niya na ang Xiaoyao Sect at nasabi na lang niya na parihang pareho peren ito sa kanyang nakaraan. Nasabi na lang niya na makalipas ang 700 years narating niya ulit ang Xiaoyao Sect. Habang tinitingnan ng ating bida ang Xiaoyao Sect, biglang nagseryoso ang ating bida. At naalala ni Gu Xuanchen ang dating buhay niya na noong emperor pa siya. Nagsabi si Emperor Xiaoyao sa kanyang master na ating bida na mag-iipon sila ng spiritual power para sa hinaharem habang si Gu Xuanchen naman ay naalerto sa kanyang nakikita. Ang nakita ni Gu Xuanchen ay isang mythical beast at hinuli ito ni Emperor Xiaoyao na sabi na lang niya kay Gu Xuanchen na ang mythical beast ba ay gagamitin nila para magbuwardiya sa sekta. Habang naloopo ang ating bida, sinagot naman niya si Emperor Xiaoyao na wala siyang pakialam. Nasabi ni Emperor Xiaoyao ang primordial tree ay mumumangga ito pagkalipas ng 3,000 years. Sumang-ayon naman dito ang ating bida, ang primordial tree, at ang mythical beast. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen ang lugar na ito ay nasa ayos na ni Emperor Xiaoyao ngunit noong nawala siya nabaluktot na tong lugar dahil sa mga disipolo niyang mga walang silbi. Naalerto ang ating bida sa kanyang mga nakita. At pinakiramdaman ni Gu Xuanchen ang nangyayari sa kanyang paligid. At may biglang may umaatake sa babae na isang beast. Isang tier 2 spirit beast water type dragon pala ang umaatake. At biglang sumabog matapos umatake ang beast. Si Mo Kuan-Yan isang disipolo ng Xiaoyao Sect ang inaatake ng spirit beast water dragon at labis siyang nasaktan. At nagseryoso si Mo Kuan-Yan. Inihanda na ni Mo Kuan-Yan ang kanyang spada para sa paparating na atake ng spirit beast water dragon. At nagsalpukan na ang kanilang atake. Biglang tumalsik si Mo Kuan-Yan at handa na siyang sagpangin ng spirit beast water dragon. At biglang may samalo kay Mo Kuan-Yan. Bigla si Mo Kuan-Yan sa pagligtas sa kanya ng ating bida. Hinanch ni Gu Xuanchen ang spada ni Mo Kuan-Yan at nagsabi na tuturuan niya ito paano gamitin ang kanyang spada. Sinabihan ni Gu Xuanchen si Mo Kuan-Yan na panuurin siya. Habang handa na sagpangin ng spirit beast water dragon ang ating bida kalmado naman ito na humarap sa beast. Biglang inatake ni Gu Xuanchen ng sword technique ang spirit beast water dragon. Nabigla naman si Mo Kuan-Yan at napatanong pa siya kung bakit nagamit ng ating bida ang teknik ng kanilang Xiaoyao Sect. Habang umaatake si Gu Xuanchen sinasabi niya na gabayan ang Qi at papuntahin sa Yuan. Gamitin ang Qi para kontrolin ang hangin. At ilipat ang spada. Biglang bumigay ang spirit beast at malaki ang natanggap niyang pinsala mula sa atake ng ating bida. Habang tapos na si Gu Xuanchen sa pag-asikaso sa spirit beast. Biglang naiintindihan ni Mo Kuan-Yan ang ipinakitang teknik ni Gu Xuanchen. At kinultivate niya ang kanyang mga natutunan mula sa ating bida. Pinuri ni Gu Xuan ang talento ni Mo Kuan-Yan at napaisip ang ating bida na ngayon lang siya nakakita ng ganitong talento dahil ang kanyang mga disipolo ay face-to-face niya itong tinuturaan. Minsan sinasabi ng mga elder sa Xiaoyao Sect na ang mga disipolo ay pamuntes sa mga kagubatan para dun sila magsanay at mag-farm na rin. Nagpakilala si Mo Kuan-Tian at lumuhod pa ito kay Gu Xuanchen at nagpasalamat din si Mo Kuan-Yan sa ating bida pagtuturo ng teknik. Biglang tinanong ni Gu Xuanchen si Mo Kuan-Yan kung kilala niya si Luo Shengzhou na tinanggap sa Xiaoyao Sect at saan na ito. Sinagot ito ni Mo Kuan-Yan na si Luo Shengzhou isa ng elder sa kanilang sikta at ibang elders at si Luo Shengzhou ay nagsama-sama para buksan nila ang Blessed Land para dun magsanay si Luo Shengzhou. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen si Luo Shengzhou at isa ng elder sa Xiaoyao Sect at nandito ito sa Primordial Blessed Land. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na si Mo Kuan-Yan ay hindi makasabay sa kanya. Sa lugar ng Lingyuan Peak, habang naglalakad sila ni Gu Xuanchen, biglang nagpasalamat si Mo Kuan-Yan sa payo ng ating bida.
Pinapahintay ni Mo Kuan-Yan ang senior niyang si Gu Xuanchen at sinabihan ni Gu Xuanchen si Mo Kuan-Yan kailangan niya na maiintindihan muna ang sword art at mga kasanayan nito at dito ang magandang lugar na pagsasanayan. Sinabihan ni Mo Kuan-Yan ang ating bida pinagbabawal ng Xiaoyao sect na paokon ito. Narating na nila Gu Xuanchen ang lagusan. At pumasok na ang ating bida dito. At sa Chenling River napunta ang ating bida. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na ang spiritual energy dito ay hamina. Gumamit ang ating bida ng isang teknik. At biglang may namumuo sa gitna ng ipu-ipo. At lumitaw ang Temple of Lingyin. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen sa kabutihang palad ang grupong ng mga prodigal ay hindi ibinigay ang templo ng Lingyin na inilibing sa lupa. Sinabi ni Gu Xuanchen na ang Lingyin Temple ay merong Supreme Spirit Crystal at ang spiritual energy dito ay makatulong sa weapon cultivation. Nasabi na lang si Gu Xuanchen na ang mga alagad ng Xiaoyao sect ay umaasa dito sa maikling panahon lang at biglang sinabihan ni Mo Kuan-Yan na mag-ingat ang ating bida. At may may umatake kay Mo Kuan-Yan. Si Nie Qiuyuan ang umaatake kay Mo Kuan-Yan, isa din siyang disipolo ng Xiaoyao sect. Minura ni Nie Qiuyuan si Mo Kuan-Yan sa pagpapasok sa kanilang pinagbabawal na lugar ng Xiaoyao sect. Sinabihan ni Mo Kuan-Yan si Nie Qiuyuan na wag basato sa ating bida at sinabihan pa niya ito na buksan si Nie Qiuyuan ang kanyang mata na ang ating bida ay nag-cultivate ng isang high-level technique at nalapasan pa niya ang restriction ng lugar at yun ang patunay na kasali ang ating bida sa kanilang sekta. Binuwala lang ni Nie Qiuyuan ang sinabi ni Mo Kuan-Yan. Sinabihan ni Nie Qiuyuan si Mo Kuan-Yan na isang sky spirit realm lang ang ating bida at wala itong kwalifikasyon sa kanilang sekta at paano din ito na matatawag na isang senior at sinabahin pa niya ito na sekretong pamonte dito ang ating bida at si Mo Kuan-Yan. Biglang inatake ng ating bida si Nie Qiuyuan. Napasukan na lang si Nie Qiuyuan sa atake ng ating bida at tinanong ng alagad si Nie Qiuyuan kung okay lang siya. Pinigilan ni Mo Kuan-Yan ang ating bida ngunit disidido ang ating bida na turuan ang idiot. Sinabihan ni Gu Xuanchen si Nie Qiuyuan na isang bulag at dapat hindi niya na binubuko pa ang bibig ni Nie Qiuyuan. Biglang sinigawan ni Nie Qiuyuan ang mga kasamahan na patayin na nila ang ating bida. At papunta na sila sa ating bida at may padayla dila pang nalalaman ng isa. Habang papunta sila sa ating bida si Gu Xuanchen ay kalmado lang naghihintay ng check-in joy. At ginamitan na ni Gu Xuanchen ng pinagbabawal na teknik ang idiot na mga grupong tanga. Nangamba si Nie Qiuyuan na isang idiot sa kanyang mga nasasaksihan at ang hindi niya alam si kamatayan na ang kaharap niya. Sinabihan ng kasamahan si Nie Qiuyuan na isang malakas na nilalang ang ating bida kaya wala silang laban. Sinabihan ni Nie Qiuyuan ang kanyang kasama na isang mountain guard kaya wala siyang dahilan na tumakbo at dapat ibuhis niya ang kanyang buhay kay kamatayan. Sinabihan ni Mo Kuan-Yan ang kasekta niya wag filang malakas at nasabi ni Mo Kuan-Yan sa kanyang pag-iisip na ang mga teknik ng ating bida ay mabangis at sigurado ang kanyang mga kasekta ay walang laban. Sinabihan ni Nie Qiuyuan ang kanyang mga kasamahan na sila ay isang mountain guard kaya responsibilidad nila na hulihin ang ating bida at si Mo Kuan-Yan. At sumugod na sila sa ating bida kala siguro nila malakas sila kapag nagtulong-tulong. At parating na nga ang mga atake ng mga idiot sa ating bida gamit ang kanilang super duper tae technique. Sinipa ni Gu Xuanchen ang sahig at malahok pa ang dating. At nabiyak ang sahig at nagtalsikan ang mga langaw. Dahil sa nawasak na ang tinatayuan ng mga langaw nagsilanguyan sila ng wala sa oras. Sinabi ni Gu Xuanchen na ang mga ordinaryong mga disipolo kapag nakaharap ng malakas ay naduduwag at nakakatawa sila. At tinuro ni Gu Xuanchen ang mga ordinaryong disipolo na isang mountain guard at sinabihan niya ito na dahil mayroong backbone sila kaya may reward sila na sumunod sa ating bida para turuan niya ito. Hindi pa makapaniwala ang mga idiot sa mga narinig nila sa ating bida. At nagsimula na silang magsanay at nasabi na lang ng isang disipolo na makapal ang spiritual energy dito sa Spirit River at sabi din ng isa na ngayon siya nakakita na ganito kakapal na spiritual energy. At sinimulan na si Gu Xuanchen na magturo at kalmado lang na nakaupo. At may riktayan na sa ginagawa ng ating bida. Biglang lumakas ang enerhiya ng ating bida. At sa mga dispolo at hindi sila makapaniwala na mga naranasan nila ngayon. At hindi pa dyan nagtatapos dahil ang tinuro na teknik ng ating bida sa mga disipolo ay paunti-unting tumatak sa kanilang mga utak.
Nasabi na lang ng isang disipolo na ang kanilang mga meridian sa kanilang mga katawan ay tumatakbo at nasabi ni Muyuan na isang eksperto ang ating bida dahil natuturuan ng ating bida ang mga disipolo ng sabay. Sinabi ni Mo Kuan-yan na si Naikuyuan kapag may problema ay nagsusumbong lang ito sa kanyang uncle. At sigurado sa susunod na araw ay malaking away na magaganap. At pagkalipas ng oras nag-breakthrough na sila sa isang level. At nagpasalamat si Mo Kuan-yan sa ating bida at nagpasalamat siya sa kanyang mag-iisip dahil nakaharap siya ng isang magaling na senior na ating bida.